Welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Truth. Muli po, itong iyong kaibigan, si Dr. Chris Dayogo, na bumabati sa inyo ng magandang hapon. Pinag-uusapan pa rin natin tungkol sa disobedience to the law or disobedience to the government is disobedience to God. At napag-usapan natin sa Romans chapter 13 verses 1 to 7 na kailangan pa rin tayo sumunod sa utos ng gobyerno dahil ang gobyerno ay itinayo ng Diyos. Wala pong exception dito. At napag-usapan din natin na dapat naman ang nasa gobyerno, dapat naman sila ay hindi kakatakutan dahil sila po ay ministro ng Diyos. In other words, these government officers are not the terror because they are the minister of God to take revenge against iniquities or against injustice. Pero ang nakakalungkot po, marami pong mga alagad ng batas, kagaya ng mga pulis, dapat sana ni sila ang protector, sila pa ang pumapatay ng mga sibilyan. Pangit po yon. Hindi po yon ang purpose kung bakit ikaw ay naging pulis. Kasi alalahanin natin, military, mga pulis, Air Force, o ano man na sa gobyerno, kayo po ay ministers of God. Dahil ako rin ay isang regional coordinator ng Evangelical Chaplaincy, Speakers Bureau, kaya masasabi ko rin na tayo ay nagtatrabaho, tumutulong sa gobyerno. Kaya dapat din ang mga kasama ko na nagle-lecture sa mga kapulisan, dapat tayo ay magiging example din. At lahat po tayo ay kailangan sumunod sa higher authorities. So hindi lang yan, pagdating naman sa educational aspect, yung pagsabi rito ay lahat ng empleyado ay matuto rin dapat na sumunod din sa kanilang higher authorities na mumuno sa kanila. Well, pinag-uusapan pa rin natin ito, disobedience to God. At nais kong ipagpatuloy natin yung ating pagdi-discuss. Marami na tayong na-discuss tungkol dito. Na-discuss natin, ipaliwanag po natin itong Romans chapter 13, verses 1 to 7. At doon sa aking maalala, doon sa last na pinag-usapan natin, ay nabanggit po natin na kung sino ang dapat bigyan ng honor, ay kailangan bigyan natin ng honor. Na banggit natin noon, kahit sa school, halimbawa may mga estudyante, minsan dahil sa mahirap lang, minsan hindi binibigyan ng honor, kundi binibigyan yung mga anak ng mayayaman na dahil sa maraming regalo, dahil sa maraming naitutulong, ay sila ang dapat bigyan ng honor. Pero hindi po. Maliwanag dito na kung sino ang dapat bigyan ng honor, ay bigyan. Na kahit pa sa PNP minsan, nagkakaroon din ng politika dyan, na meron namang dapat mas senior sana, pero dahil nga sa minsan nakikialam ang politika, yun ang hindi maganda. At ang problema din, kahit sa school natin, marami pong nagtatanong sa atin na hindi naman yung kakayahan kasi yun nga sinasabi natin na it is not what you know, but it is whom you know. Yun ang problema natin kahit sa DepEd. Ay minsan, pag walang recommendation ng mayor, kahit na siya ang karapat-dapat na kunin sa school, wala. Dahil itong mga politician ay masyadong nakikialam. Masyado tayong politiking. Yun ang problema natin sa ating gobyerno. Naging politiking masyado. Dapat sana, kung ano yung tama, yun na lang ang gawin. Yung marurunong na dapat bigyan ng pagkakataon na magturo dahil sa walang kakayahan,
Yan ang problema. May nagsabi rin sa akin pero hindi ko nasasabihin na nag-a-apply sa DFP. Ay dahil wala siyang backer hanggang ngayon hindi pa nakapasok. Yung iba may backer, yung iba nagbabayad. Ano ba yan? Ano, ganyan ba kagulo? Ganyan ba kapangit ang gobyerno natin sa Pilipinas? Ganon pa man. Kaya maraming nangyayaring korupsyon na ganyan dahil po sa wala silang takot sa Diyos. At nasabi ko kanina, ang mga pulis sila ang dapat protector. Ganon din sa dapat ang mga mayors natin, mga nasa gobyerno. Sila dapat ang tutulong sa atin. Sila dapat ang tutulong sa mga nangangailangan, hindi yung sila ang nangungurap na kahit pandemic, marami pa rin nangungurap. At ang mga nasa gobyerno dapat, sila rin ang gumagawa ng paraan, lalo na sa drug na yan, marami palang politician involved. At ganun din, halimbawa, sa human rights, ina-appreciate natin sila, pero bakit pag merong pinatay na pulis, ng mga NPA o kaya pinatay ng pulis, ng mga sindikato, parang wala lang sa mga human rights lawyer. Hindi naman masama na ipagtanggol natin yung, o kaya hindi masama na labanan natin yung hindi magandang ginagawa ng mga pulis. Pero hindi hanggang doon lang, hindi tayo masyadong, ang problema kasi sa atin masyado nating pinoprotektahan ang mga kriminal. Paano naman yung mga sibilyan na pinatay ng mga kriminal? Hindi ba dapat ang mga yon ang bigyan natin ng justice, hindi yung mga kriminal ang poprotektahan natin? Kaya sa human rights, sa mga human rights lawyer, mag-isip-isip naman kayo. Tignan naman ninyo yung biktima ng mga kriminal na ito. Hindi lang yung kriminal ang sobra ninyong binibigyan ng proteksyon. Okay, medyo ano tayo, pero pinag-usapan kasi natin na ang gobyerno ay dapat ministro ng Panginoon. Lahat po ng agency ng gobyerno ay dapat maglingkod sa mga tao. Hindi sila yung kinakatakutan, hindi sila yung, hindi sila yung pumapatay pa, nagbibiktima. 10 years ago, nang tayo po ay active sa consultancy office noon, may pumunta sa atin dito sa taga Region 1 na meron daw silang transaksyon sa isang agent ng NBI. Siyempre, nung una daw, okay daw naman yung pananalita. At nakabayad na daw naman, naibigay daw naman itong mga negosyante yung kanyang order. Okay daw naman, tinanggap naman niya. Ay pagkatapos daw ng 3 days, kung anong naisip ng NBI agent na ito, sinabi daw niya na mali yung kwenta nila at kailangan ganito, ganito. Sabi naman nitong nag-deliver sa mga items, tama naman yung ano natin, binantaan sila na kung hindi nila babayaran yung kulang na sinasabi ng NBI, may mangyayari sa kanilang masama. Sa awa ng Panginoon, lumapit po tayo sa office din. At sinabi ko sa agent NBI na ito, na imbis na ikaw ang magprotektor sa mga tao, ikaw pa ang nananakot. Yun po yung pangit na ugali talaga, itong mga nasa gobyerno. Hindi ba ang nasa gobyerno servants? Minsan sa BIR, marami ring nag-complain. Dahil siguro sa isang magsasaka, hindi naman siguro sa mataas ang pinag-aralan, kaya nangungulit na nagtatanong. Minsan sinusupladahan, hindi po. Kayong taga-BIR, kaming nagbabayad ng buwis ang iyong boss. Kayo ay umaasa lang sa buwis namin. Dapat paglingkuran ninyo ang mga tao na nagbabayad ng buwis. Nagpapasalamat naman tayo dahil maraming nagsasabi na sa Cordillera daw, ang gaganda daw ang pag-entertain ng mga government office sa mga tao. Pero ang Region 1,
maraming nagko-complain dahil yung nasa gobyerno sobrang taas. Hindi lang sila nahihiya na sila ay nagbabayad, sila ay sumusweldo sa buwis ng tao. Ay kung walang buwis ng tao, wala naman kayong sweldo. Kaya pag-isipan naman ninyo na you must be the servants o you must be a servant, maglingkod. Kaya gaano man kakulit ang isang tao, kung yun ang, siyempre, kung yun lang yung kakayahan ng kanyang IQ, di pagtiisan ninyo. Okay, kaya nasasabi natin ito dahil lang pinag-usapan natin tungkol sa gobyerno. At tayo naman, lahat naman ng nangangaral ng salita ng Diyos, walang exemption. Lahat tayo, lahat ng mga nagtuturo, lahat ng mga religion, churches, ay kailangan din magpailalim sa church. Ang problema natin ngayon, maraming mga churches dahil sa religious freedom, maraming mga churches diyan na actually hindi naka-registered diyan sa sa SEC o kaya hindi naka-registered sa gobyerno. Ang tawag natin sa mga ito fake, bogus. Kasi hindi naka-registered. Minsan kasi ang akala natin dahil akala ninyo, dahil kayo nangangaral ng salita ng Diyos, wala na kayong pakialam sa gobyerno. Ay paano kayong magiging blessing kung kayo mismo ang lumalabag sa batas ng gobyerno? Ngayon, ang pinakamaganda siro I encourage churches na hindi naka-registered, magpa-member kayo sa mga churches na may registration. Kasi ang problema, halimbawa, merong lasing na tao o kaya masamang pag-uugaling tao, binato ang iyong church. Pagkatapos, saan kayo pupunta? Pupunta kayo sa pulis. Mamaya yan, i-check nila kung yung church ninyo ay registered o fake. Doon kayo madadali. Kasi nasubukan ko rin yung nag-protect ng ganon, na isang church dito sa Region 1, wala siyang affiliation. May nambato sa kanila. Siyempre, yung barangay captain, dahil sa kontrabida, sayang kontrabida sa church, siyempre hinanapan sila ng certificate of registration, kung register sila o hindi, ay wala siyang ipakita. Ay di ngayon, kinasuan sila ng illegal gathering. Dahil sa kanila illegal gathering, may mga nangyaring doon. Ngayon, lumapit sa atin. Ang ginawa naman natin, para matulungan, is gumawa tayo ng certification na ang church na ito under sa atin. Pero kung tutuusin, dahil lang sa gusto kong makatulong, ay ginawa ko yon. Pero kung tutuusin sana, hindi ko ginawa yon para ma-experience nila, para mapatunayan nila kung gaano ka-danger yung nagsusolo na church na walang affiliation sa gobyerno. Kaya ito, kailangan kahit religious leader ka, kailangan ka pa rin magpailalim sa gobyerno. Ngayon, ang problema, may mga religious leader na hindi nagpapailalim sa utos ng gobyerno dahil sa false belief, dahil sa they are misguided, o kaya hindi nila gaanong naunawaan. Okay, so ipagpatuloy natin ang ating usapin tungkol sa disobedience to the government is a disobedience to God. Ito na yung sinasabi ko. Many preachers were deceived by the false spirit due to lack of understanding the scripture. Basahin nga natin. Beloved, believe not every spirit. Pakiulit ko nga. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. O tingnan ninyo, mga minamahal, huwag kayong maniwala sa lahat ng spirito. Tignan ninyo kung ito ay galing sa Diyos. Kaya nga sa ngayon, ang daming mga fake, false, na nangangaral ng salita ng Diyos, na nagpo-prophesy pa rin sila. Pero akala mo, totoo, ang problema pala, false.
spirit. Pasensya na po kayo dahil hinahanap ko yung video na nagsabi, isang pastor sa Amerika, ang sinabi niya, do not take vaccine because that is 666 or Satanism. And face mask suffocating the lungs. And do not believe that this COVID is a virus. It's just a simple bacteria. Kasi ang sabi niya, God spoke to me last night. Nagsalita daw yung Diyos sa kanya, nagsalita daw ang Diyos sa kanya na sinabi, huwag magpabaksin. At huwag maniwala sa face mask dahil nasusuffocate lang ang lungs. At huwag maniwala na yung coronavirus ay isang virus, isang bakterya lamang. So marami nang sumuway ngayon, maraming ayaw magpabakuna, maraming hindi sumusunod sa protocols. Kagaya ng aking kapatid na pastora, hindi pala sila sumusunod sa protocol. May gathering sila, walang protocol, walang face mask, walang distancing. Kaya yung kapatid ko na pastora nahawa, namatay. Kaya ang kinakasama ng loob ko, siguro kung hindi itong mga videos na lumalabas na mga ito, palagi nating sinasabi, kahit ang TV mismo, sa television, maraming beses na sinasabi nila, huwag tayong maniwala sa lahat ng uri ng news na galing sa internet, galing sa videos. Dahil ang mga yon ay walang ebidensya, mga fake, maraming mga fake news ngayon. Marami ring fake na pananampalataya. Siyempre, ang problema, pag sinabi mong ito ang sinabi ng Diyos, imposible naman na ang Diyos tuturuan niya ang tao na lumabag sa itinuturo ng gobyerno. Sinabi ng gobyerno, sinabi ng medical expert na yan ay virus, tapos sasabihin ng espiritu na pumasok sa iyo, yan ay hindi virus. Ano ba yan? Ngayon, halimbawa, sabi ng iba, sa bagay, madidiscuss natin ulit ito kasi magandang issue. Hindi bali, iprotektahan naman ng Diyos ang mga tao na sa loob ng kapilya. Ito yung kabubuhan ni. Halimbawa, alam mo, sa dagat maalon at sinabi ng Pag-asa, huwag kayong paparaot dahil masama ngayon ang dagat o kaya malalaking alon, delikado. Tapos sasabihin mo, hindi, pupunta pa rin ako mangisda, kahit gaano kasama ang alon, poprotektahan ako ng Panginoon. Yan ay isang kabubuhan. Hindi yan katalinuhan. Kaya mamaya, mabanggit natin ulit yan. Pero ang pinag-usapan natin ngayon, hindi lahat ng nagsabi na sila ay kinausap ng Diyos ay hindi yung totoo. Baka panaginip nila o kaya demonyo ang nangusap sa kanila. Hindi po yung totoo. Kaya maraming tama yung sinasabi namin sa aming programa, people are destroyed for lack of knowledge. Ano nga naman natin para akala ng tao, ginawa lang natin itong expression. Paki-search nga natin sa Biblia, yung people are destroyed for lack of knowledge. So, ibig sabihin, ang Biblia, rini-require niya ang pag-aaral. Lalo na yung mga nangangaral sa salita ng Diyos ay kailangan mag-aral, hindi yung marunong ka nang magbasa ng Biblia, tapos nakiusap ang Espiritu sa iyo. Pastor ka na, preacher ka na, hindi po ganoon. Kailangan din ang pag-aaral. Tingnan nga natin, Hosea chapter 4 in verse 6. Ito po yung sinasabi natin sa ating programa, galing yan sa Biblia.
My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. Ay very clear. O anong sabi? Ang mga tao ay nasisira dahil sa kawalan ng kaalaman. Maraming mga pastor ngayon na kapag sinabi mo na kailangan mag-aral, mag, mag-upgrade, anong sabi? Hindi, bahala ng Holy Spirit. Ay nandito sa Biblia eh. Because thou hast rejected knowledge. Hindi ka naman magkakaroon ng knowledge kung hindi ka mag-aral eh. Kaya sabi dito, yung ayaw mag-aral kasi na nagdidepende lang sa guidance of the Holy Spirit. Totoo po, it is true that the Holy Spirit is guiding people. Pero, hindi niya i-guide ang tao na lumabag sa salita ng Diyos at lumabag sa gobyerno. Halimbawa yung Christmas, bakit? Masama ba yan? Pagnanakaw ba yan? Yan ba ay pananakit ng kapwa-tao? Yan ba ay pagsuswitik? Yan ba ay pagsamba ng mga Diyos-Diyosan? Yan ba ay paggawa ng crime? Hindi naman Ay bakit hindi tayo sumunod sa sinasabi ng gobyerno? Mag-face mask tayo. Mag-face shield. Distancing. Para sa atin din yun, hindi yun masama. Tapos sasabihin natin, God spoke to me, do not follow face mask, it suffocates the lungs. Ang daming mga magagaling ng medical doctor at medical scientist sa buong mundo. Bakit hindi nila yan kinontra? Na ang kumontra dyan, isang nangangaral lang. Isang nangangaral ng salita ng Diyos na kulang siguro sa pag-aaral. Kaya sinabi, God spoke to me last night. Kaya yun po ang problema. Well, mga kapatid, wala na po tayong oras, pero sa susunod, i-discuss natin maigi para hindi po tayo basta-basta nalilinlang sa mga ganitong natin. Kaya muli po, salamat sa inyong pagkikinig. Salamat sa inyong pagkikinig at kung meron po kayong inquiries, meron po kayong katanungan na nasa screen ang ating mga mobile numbers 0917-505-3049 at 0933-867-8050. Ngayon, kung meron kayong katanungan at gusto ninyo yung private na sagutin natin na hindi dito sa YouTube, pwede kayong mag-email sa docdayogo@yahoo.com. Inihiling ko rin mga kapatid na taga-subaybay na paki-invite din yung iyong friends na mag-subscribe dito sa YouTube channel natin, The Pillar of the Truth. At palagi kong sinasabi, ang dami pong title na The Pillar of the Truth. Kaya hanapin po ninyo yung The Pillar of the Truth by Dr. Chris Dayogo. Kaya nais ko rin i-express ang aking pag-support sa aking mga pamangkin, ang mga anak ni Ate Pastora Loretta Dayogo sa Luna, Apayao. Well, ang iyong mama, si ate, ay sana po nagiging lesson yung nangyari sa atin. At tanggapin na natin yung katotohanan na siya ay nasa langit na. At sana po tayo rin na naiwan, alam ko na nandyan sa langit, pinagpipray kayo, pinagpipray niya tayo lahat. At sana palagi kayong makinig sa ating live, lalo na sa service namin sa Sunday. At makinig din dito sa ating YouTube channel, The Pillar of the Truth.
Muli po, ako po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong pakikinig. At salamat din sa mga nagtitext, salamat din sa mga nagtatanong, salamat sa inyong lahat na sumusubaybay. Sana po, ipagpatuloy lang ninyo. Salamat po. God bless.